Hello and welcome na naman sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pag-uusapan natin yung mga lighter topics ng SEO. Mayroon na naman tayong bagong pag-uusapan, Coach Jello. Balita ko mainit daw. Oo, Mainit yung mainit. topic. Mainit kasi laging Ah, tinatanong din sa akin. ah, yun din Ano nga eh. ba yung topic natin ngayon, sir? Ito, about sa pagpapresyo ng SEO services niyon. Paano nga ba yung tamang pag-setup? Yan, pricing SEO services. Mm. Sir Gab, alam ko mas marami kang tawag dito, mas marami kang experience sa akin when it comes to pricing Mhm. services, no? Pwede nating umpisan tong kwentuhan natin ng bakit nga ba importante yung tamang pricing Mhm. sa services na binibigay natin sa mga clients natin. Sige. Okay. Sa lahat naman, halos ng mga product services, kailangan talaga importante tama yung pricing, no? Hindi lang sa Oo. hindi lang yan sa SEO services. Pero since nasa SEO tayo, dapat talaga tama yung pagpa-price mo kung ano yung current situation mo. So Mm. kung for example, nasa early stage ka pa lang, hindi ka naman pwedeng mag-request agad ng mataas na rate or mataas na habang kumukuha ka pa ng experience, 'di ba? So yung mga Mm. tao naman, mga SEO naman na expert na talaga, meron din sila mga ibang factor na tinitignan naman kapag Mm. magse-set sila ng services. Hindi naman pwedeng sobrang baba or alam mo yun, yung parang malulugi na sila dun sa ginagawa nila. So Mm. katulad lang din ng mga ibang products, mga services, kapag mataas yung demand, syempre mataas din yung cost, no? Kapag Tama. mataas din yung quality, mataas din naman yung cost. Pwede rin naman pag high cost, pero minsan yung mga customer maghahanap ng alternative. Ganun. Pag doon ka papasok, kumbaga yung mga mas mabababang agency or yung mga freelancer na katulad natin, no. Mm. Siguro doon ako pasok sa nag-offer ng high quality pero low cost. Mm. Gusto ko Nandun pa rin ako sa ngayon. oo, gusto ko yung sinabi mo low cost. Yung proper way din ng ng paggamit ng words like low cost and affordable. Minsan kasi na level tayo dun sa cheap. So ang pangit Nako. pakinggan ng cheap Medyo na bihira ako gumagamit ng chip eh. oo, tapos kaya yan nga. Tapos ayan, tama nga naman na naka-level din yung pricing mo dun sa ito lagi ko tong sinasabi sa mga colleagues natin na kung gaano kadami yung problem na kaya mo nang isolve as an SEO para dun sa campaign, I think nakadepende din dun kung gaano din kataas yung pwede mong singilin. Like, Tama. kunyari, si Sir Gab, pwedeng mag-charge siya ng $100 to $200 per hour consultation fee. Kasi marami Mhm. siyang pwedeng ibigay sa table eh. Kumbaga, marami siyang pwedeng maging solutions dun sa mga problems. Unlike kapag newbie ka, 'di ba? Tapos nag-pricing ka ng $200, wala ka namang masagot during discovery call or Ah, during na yung consultation phase. Anong mhm. point ng pagtataas mo, 'di ba? So 'yun yung mga pag-uusapan din natin ngayon sa topic na meron tayo ngayon. Ah, Yan. may May add tanong ka ba, pala ako boss? may Mm. tanong pala ako sa iyo 'Di ba sabi mo may mga student ka or ibang tao Mm. nagtatanong kung paano ba mag-price. Usually ba Mm. nagbibigay ka ng sa kanila parang value or Ballpark figure? parang gano'n may figure ka na binibigay? Usually hindi. Lalo na kapag yung Hmm, full campaign, oo, hindi ako tama, makapagbigay eh. Kasi number one, hindi nila nga sinasabi kung ano yung niche. Kasi tama. mamaya magbigay ako ng pang SaaS na klase ng kumbaga yung level or yung Pricing. pricing tapos Hmm, okey clamor pala lang pala. Sasakal ka. Tama, tama, Diba? tama. So di ako nagbibigay ng ballpark talaga. Ako din hindi rin ako nagbibigay kasi ayun nga parang medyo sensitive sa akin 'pag pricing yung pinag-uusapan. Mm. Nakadepende din marami talagang factor kaya pag-usapan natin 'yun ngayon. Alright. So ito Okey? nga, Sir Gab, may mga questions ako dito. Ikaw yung tatanungin ko, ikaw Okey. i-interviewin ko dito Sige, kasi okey. mas marami ka experience dito sa akin eh. Mm. So another question that arises is, paano mo malalaman yung tamang presyo para sa mga serbisyo ng SEO? So, ano ba yung iba't ibang pricing models na ginagamit sa SEO industry right now? Ayan, okey. Sige, magbigay tayo ng yung at least yung na-experience ko or Yan, alam yan. kong nangyayari. Kasi alam Mm. ko dito sa mga pricing models, madami yan, eh. May iba't Mm. iba depende sa mga financial mga services meron yan, sa mga company meron din yan. Pero yung sa SEO industry, ito yung madalas ko naririnig lagi, Mm. hourly rate. Isa yan, number one. Siyempre, 'pag Mm. hourly rate, per hour yung bayad sa'yo. Pangalawa is yung monthly retainer, which is ito yung kadalasang ginagamit naman ng mga
ASO agency, yung may agency Mm. na. Pwede rin Yung naman mga nakasikat. freelancer. Oo, Oo. pwede rin. Pero parang nung nag-freelance ako, bihira ako makakuha ng monthly retainer eh. Kasi yun nga, kadalasan hourly. Kasi gumagamit ako Mm. ng mga trackers, yung Upwork, ganyan, mga Oo. time doctors, yan, dami ko Mm. nagamit. Meron pa yung pangatlo, project-based. Ito kadalasan nangyayari to sa mga, kunyari, one-time setup lang ng SEO Oo. or dun sa mga development pa lang, stage. Ayan, Mm. ganun. Yung research lang ganun o kaya Ah, minsan so, technical audit lang isang ganun yan. tapos Tama. nice nice. Isang Okay. technical audit lang pag kailangan lang Mm. ma-setup. Pang-apat, ito hindi ko personally na-experience pero yung si Mrs. naka-experience ng ganito. Mm. Commission-based. Yan, Yan. commission-based. Mm. Ito yung pinakamasarap para sa akin na may Oo. experience kasi nga hindi ko na-experience eh. Yung tipo na nakadepende sa sales mo kung magkano yung pwedeng ibigay sa'yo ng boss or kung magkano yung kikitain mo. Mm. So, Oo. may percentage silang pinag-uusapan dyan. So, Actually ayun ako. na-experience ko na yan. So Mm. maganda Ano yan? bigayan. Ngayon lang or dati pa? Recently lang, parang Nice. nagkaroon ako ng agreement with the CEO. Kasi Okay. meron siyang parang ano siya, parang mix yung nangyari. May Mm. retainer ako and at the same Mm. time, if ever na tumaas yung sales nila, Mm. kada itataas ng sales nila from the benchmark. Diba, halimbawa, nag-start kami ngayong June, ang Ah. benchmark is 100. Kung nadoble ko yun, Mm. may kaakibat yun na dollars para sa akin. Yan ang mas So, masarap. Naman, may oo, monthly masarap retainer ka na, talaga. may commission ka pa, di ba? Oo, 'di ba? So, mix-mix 'yung nangyari. Pero Ah, nakadepende 'yun kung maganda 'yung performance na binibigay mo para sa may ROI ba talaga. So, ayun. tama. Oo. So, So, yun nga. ayun. Ano 'yung models sa mga models na 'to? Ano 'yung pinakamainam para sa Mm. iba't ibang uri ng kliyente? Sa based on your experience, sir. As a Magbibigay din ako ng experience. experience ko. Okay, sige. Iba-iba talaga yung mga, for example, client na naghahanap siya ng SEO through, yun nga, yung mga platform na ginagamit natin for online work. Kadalasan dun, ang gamit talaga is, hourly. Or, Oo. yung project-based na parang may milestone na lang. So, for example, Okay. ginawa mo muna sa 1 month is technical audit muna. So, yun, babayaran niya na yun per milestone. Pangalawa, baka nag-link building ka, so babayaran mo. Depende sa kung paano nyo hahatiin yung budget niya. Ganun. So, Okay. kapag naman, for example, ikaw yung nag-cold outreach dun sa client na nakita mo sa isang social media or sa Google My Business, nakita mo na gusto nila, baka interested sila magpa-SEO, usually ang binibigay ko dun, ino-offer ko sa kanila, monthly retainer. Mm. Kasi ano talaga yun business talaga sa mga local SEO ito madalas para may budget na lang sila na kung magkano yung per month, tas kung ano yung gagawin mo, nakadepende dun sa budget nila. So, kunyari, Oo. bigyan ka nilang 500, pwede siguro dun gamitin mo siya sa content writing or sa link building or sa, Mm. basta depende na lang sa'yo. Mamaya malalaman nyo pa yung mga factors na kailangan nating alamin. So, Yan. meron pa yun nga, yung pagka may e-commerce. Pag e-commerce naman, doon naman, kadalasan yung mga commission base, e-commerce, affiliate, yan, sila yung mga nagbibigay ng commission base. So, yan. Mm. Sa akin, sa experience ko, yun nga, palagi ko rin nakikita yung hourly. Like, nakalagay lagi dun sa job description pa lang, parang 20 hours per week, parang Mhm. sabi nila part-timer. Tapos yun Ah, nga, meron siyang monitoring na yung parang time doctor, tapos titingnan ah, kung yung mouse mo gumagalaw, di ba? Lagi may ah, ganun. Tapos, sa akin naman, ang nag-work talaga for several years, up until now, is yung retainer. Retainer type naman sa akin is mas mataas yung so, kumbaga sa front costing nila, yung unang 3 months nung contract namin, mas mataas yung bayad. Tapos oo. diminishing siya. Pag sa fourth month, kasi Ah, na-set up ko na oo. lahat eh. So nakapag-audit na rin ako, na-set up ko na lahat ng system na meron. So in the fourth month, depende na sa kanila kung i-continue ba nila or hindi. Pero retainer pa rin siya. In a sense, Mm, parang inano ko lang, binigyan ko lang sila ng, di naman parang discount, pero sa upfront costing, kung gusto mong mm, ituloy on the fourth month, edi go tayo. Kung hindi, okay lang din, pwede na tayo mag-move on parehas. Pero at least na-set up ko na para sa inyo. So oo. retainer-based yung nag-work sa akin I madalas. see. Oo. Yung sa project-based, may nakikita rin akong parang hybrid na klase nito. Yung parang yung sinabi ni Coach Angeline Deserio nung nakaraan, yung parang productize.
productize model ng yung parang ipa-productize mo na yung service mo mismo. So, pag link building lang, kukunin ka lang nila lagi mga one-off. So, nakikita ko rin to lagi na ginagawa din. Depende sa service na Service. binibigay mo. Like sa content writing, nangyayari rin to eh. Gagawa kayo ng parang content bank, madami, kunyari 100 articles kaagad sabay, tapos kuunti-untiin na lang nila. So, lahat yan pwede nating gamitin during our pricing sa ating mga services. Maganda So, rin yung na-touch mo na yung sa may upfront fee. Yun. Kasi Oo. kadalasan sa mga bago, hindi sila malakas yung loob na mag-request kagad ng upfront fee. Kasi nga, Okay, syempre, okay. work agad, 'di ba? Pero yun nga, may iwasan yung parang free labor, ganyan, kapag marunong kayo mag-request ng upfront fee. Ako, nagre-request ako lagi kahit 1 month upfront fee para ganahan ka mag-work. Alam mo yun? Oo, totoo naman. Tsaka yung dun nga sa na-discuss natin na red flag sa client, Oo, di sa ba? red So, flags. oo, may mga clients talaga na i-ghost ka after a month of work. Ayun. So, para maiwasan din natin yun, kasi wala na rin tayong habol sa kanila, lalo na kung Kaya, halimbawa, sa LinkedIn mo lang sila nakilala, di ba? So, tapos bigla na lang, yun, wala na, bablock ka na or di mo na sila ma-message kahit kailan. kaya, oo, yun. Para Kaya, maiwasan yung mga ganyan. yeah, nakakasad yung mga ganong pangyayari. Anyway, let's move on para may Ah, matutunan pa tong mga nakikinig sa atin. ah, So, factors, yung costing factors, sir, ano yung mga direct cost na dapat nating iniisip kapag gumagawa tayo ng pricing model natin? ayan. Ayan eh. Siguro bigay na lang ako dalawa. Yung una, kapag freelancer ka, syempre, ang pinakaunang direct factor dyan is yung hours mo. Okay. Dapat nakadepende yan sa hourly rate mo talaga. Tapos, i-multiply mo dun sa parang expected hours mo. Kasi di ba pagka ginagawa mo yung isang task, may idea ka na kagad. Kunyari, prospecting ng link building, no? Prospecting ka ng 100 na websites. Alam mo na agad kung ilang hours mo gagawin yan, di ba? Ganun Mm-mm. na rin sa mga technical audit, sa mga, di ba, content writing. May idea ka na agad, lalo na pag palagi mong ginagawa. Yung Mm-mm. second example ko naman, yung kapag agency ka, syempre ang direct factor lagi dyan, yung employee mo, yung employee rate. Mm-mm. So, ano ba yung mga employee rate niyan? So, kung meron kang direct employee na sinaswelduhan, na registered or kahit yung mga OJTs yan, minsan binabayaran din natin. Meron din naman yung mga iba outsource. Kapag nag-outsource Mm-mm. ka ng trabaho like, yun nga, sa writer, sa mga link builders, yan, sa mga developers na hindi mo kayang gawin yung job nila, pero kumbaga kasama siya sa pricing mo kasi kumbaga ino-offer mo as a package yung ginagawa mo. So, kunwari, Mm-mm. technical audit, di ka masyado marunong mag-technical implementation, kasama pa rin naman sa SEO yun, pero yun nga, ipapagawa mo lang siya sa iba. So, direct factor para sa akin yung employee rate. Nice, At nice. the same time, pagka kahit freelancer ka or kahit may agency ka, isa pa sa mga direct factor na naisip ko is yung tools. Yan, Yan. Dapat meron totoo. kang budget for that. So, kahit papano, kinukuha mo yung bayad nun dun sa pricing mo. Tama? Totoo, kasi sobrang mahal na ng Ahrefs ngayon. Ayan, oo. Yung mga, Ahrefs, mga napakamamahal na talaga, nag-iiba sila yan sila, may sarili rin silang pricing model, di ba? Pinag-usapan kaya natin nga, yung pricing. Pero sila nag-iiba-iba rin ang pricing model. oo. So, So, ayan. sobrang taas na ng costing ng software subscription ngayon Oo. na hindi yun minsan naiisip nung minsan bibigyan ka ng sobrang, kumbaga ilolowball ka, na hindi nila Oo. naisip kasi yung factor na yan. Tapos Wala. kapag tinanong mo sila during yung discovery call, ang dami nilang gusto mangyari. Ayan. 'Di ba? Tapos hindi yun aligned dun sa budget na binibigay nila. Nila. Kaya siguro sa pricing kapag ako personal opinion ko lang naman to, Sir Gab. Pwede mong correct me Oo. if I Sige, am sige. wrong. Sa ako ngayon sa discovery call pa lang sinasabi ko na kaagad kung magkano pricing ko. Tapos titingnan ko yung reaction niya kung Ah, magre-react pa siya ng violently or hindi. Kasi kwento ko na lang din, anim na projects yung hindi ko na close since January. mhm. Ang palaging problem yung pricing. Pricing. Oo. So, ayun, tas nag-e-effort na akong gumawa ng proposal. Siyempre, may mga ganong factor, 'di ba? Gagawa ng proposal, ganyan. Proposal, Tapos case palapit ka study, na sa pakita mo. yan. Palapit ka na sa audit. Parang hindi naman talaga audit na full audit, pero yung Initial parang audit lang. initial audit lang. Papunta na ako Ah, doon. Bigla silang magba-back out, 'di ba? Sayang yung oras ko. So, ayun, parang ayun, mm, upfront nang sinasabi ko yung pricing ko. Tapos
Depende sa reaction nila kung magtutuloy pa ba ako or hindi. Kasi Oo. minsan doon nakikita mo na agad eh. Yung mga balik tayo dun sa direct cost, tama yung Mm. sinabi ni sir. Yung labor cost naisip ko just recent ito yung nung sinasabi mo na yung i-multiply yung hour. Oo nga Oo. no, na pwede mo siyang gawin kasi kung magkano mo binavalue yung gawa mo per hour. Like Oo. ako, kunyari, ang value ko, kunyari lang, siguro sabihin natin $20 per hour ako Mm. sa ginagawa ko. So, kung halimbawa, papagawin ako halimbawa, project-based ka, Mm. pero ang nakalagay dun sa proposal mo is sa umpisa keyword research lang, ganyan ganyan. Tapos kung ilang hours mo kayang gawin yung keyword research. Ako Ah. siguro kasi medyo madali na ngayon eh. Ngayon Eh, times 2 na siya. Times 2 ko pa ah. siya. Dapat Kasi meron ka talaga ano, konting markup allowance, o yung parang markup. ganun. So yun, pwede nyo rin gawin yun na gawan nyo ng konting markup para meron din kayong kumbaga parang something para sa sarili nyo. Di kayo Kasi malulugi. oo, hindi kayo malulugi, syempre. Ang isipin nyo lagi, yung mga agency na malalaki, times 3, times 4 pa yung Oo. sinisingil dyan sa mga Tama. yan. 'Di ba? Mm. Tapos ikaw, magkano lang naman. Tapos nasa Pilipinas ka pa. 'Di ba? Kunyari, ang kliyente mo nasa US. O, edi dollars yan. Ang laki ng multiplier niyan. Kaya sila naghahanap dito sa Pilipinas ng labor. Mm. Kasi Oo. syempre, yung Mag costing sa kanila. magagaling tayo tsaka mura din tayo maningil kasi medyo mababa din yung ano natin cost of living, 'di ba? Tama, oo. Pero ano may misconception diyan pagdating sa mga ibang lahi kapag Oo. pag sinabi mo na parang ang mura nung rate mo minsan, Mm-mm. mas mura Mm. na kunyari half nung ano value nung ibang competitor mo. Parang ang tingin nila cheap ka masyado, baka Oo. low Yung quality naman quality. yung ibigay mo Yan, o oo. gano'n. So Tama, kailangan din tama. nilang i-ano yan, Oo. i-consider. Kailangan mo rin i-consider na i-level din yung yung pricing mo dun sa Hindi current masyadong malayo. di Mm. siya masyadong malayo. Sa So demand, yun, oo. Ay hindi, yun. may nakalimutan pala ako pala sa Mm. direct factor fan pa na ano sa mga agency naman. Kasama din siyempre diyan yung ano, yung tax, 'di ba? Internet, Yun. Oo. electricity, mga gano'n. Mga referral fee, 'di ba? Parang Oo. kailangan 'yan, consider 'yan na nasa pricing niyo din. Mm. So, 'yun. Sa mga na may agency, ingat kayo lagi. Baka malugi kayo kapag nag-offer kayo ng mababa. So yun. Anyway, paano mo naman kinokonsidera yung value ng expertise? Ito yung mga indirect 'Yan. factors naman. Ay, mga Paano mo indirect factors. Oo, Hmm. kino-consider yung expertise tsaka experience mo sa pagpepresyo? Yan. Okay. Ito medyo magkakaroon tayo ng mga example siguro para magkaroon na rin Mm. silang idea. Although ano 'to, disclaimer, hindi naman 'to opinion lang namin 'to, hindi ito yung parang pinakaano sa market, 'no? Oo. So nung nag-start pa lang kasi talaga ako, eto sabihin ko na, wala pang experience 'no, ta's nagte-training pa lang ako sa SEO, ang rate ko talaga diyan nasa 10 to 13K lang, eh. So, Mm. parang ewan ko lang ngayon sa year na 'to, kasi nung that year was 2013. Ewan ko kung nagbago na ngayon kung magkano na. Wala akong idea sa ano sa tawag diyan, corporate rate ngayon. Pero nung nakapag-freelance na ako ta's mga 2 years na experience ko, diyan na ako nag-start magpataas ng rate na nag-cha-charge na ako ng $3 gano'n to $5. Mm. Oo. Tapos nung medyo naging 10 years experience ngayon sa present, eto kaya na akong charge ng mga nasa pinakamababa 20 to 50 gano'n per Mm. hour. Oo. Mm. So yan, bibigyan ko Consultation na yun? ng consultation or puwedeng yung mismong Work-based mo agency ka. task? Oo, oo. Okay, Kunyari okay. kinuha ka nila depende pa rin 'to sa position. Kaya nga yung tanong is about sa value ng expertise, eh. So, Mm. kung kunyari ang gawa mo is SEO manager ka na or team lead ka na, siyempre mas mataas na yung puwede mong i-charge diyan. Pero Mm. kapag nandun ka pa rin sa position na tinuturuan ka pa rin ng mga subordinates, so dun medyo mas mababa yung pwede mong i-rate sa hourly mo. So yun. Mm. Tama, tama. May tawag dito, yung ganyang klase ng pagbabalyo mo. Ano yan eh, pagbabalyo mo sa sarili mo. Sa sarili Tulad, ko, oo, babalik pa rin dun sa, yun nga sinabi ko kanina, yung sa pinakaumpisa is gaano kadami yung problema na kaya mong ah, isolve. Yan. yun, So, yan. ikaw kasi yung problem solver, magiging problem solver ka kaya
kinakailangan nila yung expertise mo sa isang bagay. Although may mga alam ako, ito hot topic ulit, Sir Gab. Oo, ano yan? May 20 years sa experience pero wala talagang alam sa SEO. May ganun, no? So, Um, oo, nangyayari 'yun. Meron naman Pero mga ah, nakalagay SEO manager yung job title nila pero parang hindi pala siya competent sa ganun. 'Di may ba? Yung ganun parang din. parang wala lang, no choice na siguro siya yung kasunod nung nag-resign. Mga ganun. Pero nag-a-adapt Oo. siya, no? Nag-a-adapt siya. Yung sa experience din kasi, napapansin ko, usually ng mga digital marketing or naka-inline Inline. sa digital world, kapag nagre-resign ka na nagre-resign, halimbawa, Mm. Mm. galing ka sa agency, tapos siyempre nag-start ka SEO specialist, tapos senior, and then sabihin natin, kunyari, naging director ka agad. Tapos kapag sabihin natin senior ka muna. Tapos kapag Mm. nag-resign ka, pumunta ka sa ibang mapupunta ka sa ibang line of work or sa ibang company, dumodoble yung value mo sa Puwede. 'di Oo. ba? Depende, tapos paganda ng paganda yung portfolio mo. And then kapag kumukuha ka na ng client, so meron ka ng experience na madami dun sa kunyari sa LinkedIn profile mo. Yun, tingin mo ba, sir, pwede ka bang mag-add kapag ka ganun? Kunyari, dahil mo na kasing naging posisyon, naging director ka na, I mean, yung level na yung part na yun, may add up ba yun sa lahat ng ano mo? Kung ba magiging freelance na lang ako kunyari pagka ganun. Add up yun, no? Oo, depende na lang rin kasi sa pagbebenta mo sa sarili mo yun, eh, kapag paano mo i-a-align yung mga naging experience mo tapos kung magkano yung i-cha-charge mo. So meron na nga Sabagay. akong napanood na parang study, pero hindi ko na Mm. masabi kung ano yung source, na parang mas mabilis daw na magkaroon ng growth when it comes to financial kapag pa-resign ka tapos paiba-iba ka ng company. Oo. Kaysa yung parang iintayin mo lang na mag-grow ka dun sa isang company pero Oo, meron yung daw tatagal ka. may lesser ano sila eh, parang mga policy na gano'n na kung magkano lang yung i-increase sa rate, gano'n, over yung Mm. ibang pero wag niyong gayahin. Kumbaga hindi ko sina-suggest yun, pero ayun lang yung sabi sa ano video na Y- napanood ko. Article ata yun yung Great Resignation. Ayun ba yun? Hindi ko Siguro parang dun derive pero oo. video kasi napanood ko eh. Okay, okay. Sige, sige. Anyway, moving on. Mahalaga ba yung market demand at competition sa pag-set ng presyo? Eto, oo. Eto medyo high level na siguro 'to. Mm. Kapag meron ka ng agency or siguro, huma-handle ka na talaga ng mga malalaking accounts, 'yan. Kapag gano'n yung demand ng alam mong malaki yung demand sa market, siyempre nakadepende yung markup ng pricing mo monthly kung magkano ba dapat yung kailangan nilang ilabas na ano, pricing. Kung may budget yung client, 'di parang iko-compute mo 'yan kung magkano ba sa tingin niyo yung estimation, kung magkano sa tingin niyo yung ginagastos ng competitor para makapag-produce siya Mm. ng ganito karaming traffic. 'Yan, medyo Mm. may computation ka ng gagawin diyan at the same time market research. So hindi lang basta ano 'to, but medyo high level na siya para sa akin. Oo, Yung yung sa nakadepende market demand. sa market demand, oo. Mm. Speaking of market demand, yung market demand ba is more on the business side? Like, kunyari, mga target clients mo is, kunyari, sa dentistry o Mhm. kaya sige, dentistry, na Mm. araw-araw pwedeng magkaroon ng kliyente. And then, yung other side of the spectrum, kunyari, roofing company na Mm. na minsan lang sila magkaroon pero high ticket. Kumbaga, 'Yan. yun, Oo. nasasama rin sa ano yun, no, Kasama 'yon. Oo, oo. Okay, okay. So, Tama. yun. Dapat nyo ring isipin yun na, halimbawa, yun nga, yung example na yun. Bigay pa ako ng ibang example. Kunyari, plumber Sige. nga. Kunyari, plumber. Tapos, magkano lang ba yung kinikita niya? Kunyari, may traffic na pumunta dun sa website niya. Ilan dun yung nagko-convert? So, Mm. may mga factors pa kayong dapat din i-consider kasi hindi lang, kumbaga, magbibigay ka ng mataas na presyo, yung pumapasok lang naman na pera dun sa possible client mo is hindi ganun kalaki, 'di ba? Tama. So may disconnect Mm. ka agad. Oo. So ayun. Kaya do your research, guys, sabi nga ni Research Sir Gab. muna. Oo, research. Tapos yan, sir, paano mo ipapaliwanag sa kliyente yung value ng SEO services Ah. na ino-offer mo? Okay, nice. Eto magandang tanong kasi sa tingin ko kahit na nagsisimula ka pa lang or bago, yung nag-start ka na mag-client facing, dapat pina-practice niyo na 'to, na kung ano ba yung value na mabibigay ng SEO service natin. Kahit part ka lang ng agency or
tawag dito, nag-account management ka lang or meron ka sarili mong agency, dapat lagi niyong pinapakita yung value na may offer niyo sa kanila. Kasi dito yung pinaka-deciding factor ng client kapag kukuhanin ka ba nila. Dapat meron kang value na maipapakita. Like, siguro pinakamaganda dito yung sa, example na lang yung sa traffic. Pwede ka kasi dito bago ka mag-discovery call, pwede ka na gumawa ka agad ng isang slides kung saan makikita yung, kunyari, current situation niya. Ano ba yung traffic niya ngayon? Nasa 300 per month ba sila traffic or 1,000, ganun. Compared dun sa competitor na, kunyari, nasa top 3 ni Google yung sa mga keywords lang na, ano nyo, na naiisip nyo na kailangan nilang targetin. So, kapag malayo, ibig sabihin, may market share, may mai-offer kayo sa kanila na additional traffic, additional possible na leads, tsaka additional na value ng pag-SEO ng organic. So, madalas ko na experience to yun sa sa mga magbagong website. Ito, malakas ang impact sa kanila kapag napakita mo sa kanila na after 3 months or 6 months, ganito yung potential na pagdaanan nila or ito yung traffic na growth nila. So, gumagawa ako ng growth forecast dyan. Okay. Para Nice. maano mo yung value ng service mo. So, pwede ka na sumigil ng kung ano sa tingin mo yung dapat. Oo. Ganun. Okay. Pwede natin pag-usapan soon yung growth forecast. Yan. Maganda topic nga din yan eh. Paano mo, kasi medyo malawak to eh. Actually, paano mo ipapaliwanag sa client, no? So, ibig sabihin ipapaliwanag, dun pa lang sa, kunyari yung, tawag dito, discovery call nyo, ipapaliwanag mo na kagad. Which is yung sinabi mo for the growth forecast. But, isa rin sa mga nakikita ko dito is yung continuous na pagpapaliwanag. Kumbaga, hindi lang natatapos dun sa discovery call yung pagpapaliwanag mo dun sa client, yung tawag dito, yung ano ba yung sense ng mga services na ginagawa mo. Pwede mo siyang ilagay din sa sa mga monthly reporting mo na bakit mo ginawa yung ginawa mo. Like para ma-explain din sa kanila kasi hindi lahat ng CEO or lahat ng digital marketing business head owner. or business owner, hindi nila naiintindihan din kung paano gumagalaw yung SEO. Maganda magkaroon lagi ng knowledge transfer para maintindihan nila continuously. Hindi lang yung, kasi iniisip nila ang one-off lang lagi yung ginagawa sa SEO eh. So, hindi ganon. Dapat yung i-continue rin. Pero, exciting yung sinasabi mo na yung growth forecast. Kasi, madalas di ko pala nagagawa yan. Di ko pa na talaga So, nagagawa. okay lang yun. Okay Oo. lang na parang aminado na man din ako na lately ko lang rin natutunan yun. Lalo na nung na-experience ko na makipag-call. Tapos, based din yan sa mga agencies na napag-workan ko. So, tinitignan ko kung ano yung mga gumagana. And yun, nire-retain ko sila sa strategy ko, ini-implement ko. So, Okay. yan, isa sa mga magaganda ituro nga yun. May assignment ako ngayon. Growth forecast. Let's go. Sir, ano yung mga effective ways para naman may demonstrate mo yung ROI ng Ayan. SEO services sa potential clients? Yan. Nice. Okay, so binanggit mo kanina dito yung yung market research pati yung pagbabase rin ng pricing dun sa kung magkano ba kinikita ng client, no? So titingnan mo syempre kung magkano yung pricing nila dun Okay. sa website kung meron. Tapos tignan mo din kung may potential ba yung traffic. Kumbaga dito may idea ka na kaagad sa main keyword na ginagamit nila. So for example, yung sa roofing na sinasabi mo, tignan mo kung gaano kadami and may click distribution tayong tinatawag na pwede nyo namang i-research yan. Parang kapag kasi kay Google, parang 60% lang napupunta. Ngayon, ewan ko baka mas mababa na. Yung 60% lang yung napupunta sa organic traffic. Yung iba nasa ads, yung iba nasa Google Map Pack, yung iba nasa, alam mo yung featured snippets, yan. So, 60%, yung 60% na yun, mababawasan pa yun kung hindi ka first, di ba? Kung hindi ka top 1. So, meron tayong mga computation na ginagamit dyan. I think maganda mag-research na lang din sila ng mga ROI per keyword or investment per keyword SEO, mga ganun. Para may computation yan ng sa amin sa SaaS, ginagamit namin. Medyo madali sa SaaS kasi madali computein kung magkano kinikita per customer kasi 'di ba pag nag-subscribe ka for example sa Canva, magkano ba ang pricing sa Canva? Hindi ko Ayun. Di ko nga rin kabisado eh. Pero
Naka-fix naman yun. Depende Ah, kasi rin sa market eh. So sa ah. US iba, sa Pilipinas iba. Okay, okay, Oh, okay. so yun. Ayun nga. So, pwede mo ma-compute yun. For, kunyari, sa Pilipinas, magkano? Sabihin na natin 100 per month na lang. O 100 per month, isang customer. Mm-mm. Pwede mo ma-compute siya in a long term way, kung ilang years ba siya or 1 year ba yung subscription madalas, ganun. May computations tayo dyan. Tinatawag na customer lifetime value. Mm-mm. Ayun. Tama, tama. Yan, pinull out ko tuloy yung pricing ng Canva. 2.5 per year. 2.5 per year. Oo, per tao. Okay. So, Nice, nice. pesos yun, pesos. Kaya tama, may ano eh, may tawag ito, meron kang isiset dun, kunyari dun sa GA4, may isiset ka na ano eh, na value, 'di ba? Mm, Para kung ilan yung nagko-convert, tama. matatrack mo siya. So ito Tama. medyo technical na. Pwede nyo pwede nyo to i-research kasi I-research more on talaga to eh. kwentuhan tong gagawin natin, wala tong technical part. Ah, Yeah. Anyway, yan. Yung sa akin naman, on my point of view. Thank you for that, Sir Gab. Ang daming insights nun. Actually, nag-uumapaw. Sa akin naman, kaya ako ini-encourage din yung mga colleagues ko, tsaka yung colleagues natin pala, tsaka yung mga tawag dito mga students na mhm. gumawa rin ng case study. Kasi Oo. minsan diyan mo mapapakita, ma-demonstrate yung ano eh, yung ROI ng Yan. SEO services na pwede mong I-offer. ibigay sa o Mm. i-offer sa mga potential clients. Like one time, I have this potential client na nagtatanong na ano naman yan? Ano naman kung tumaas naman yung traffic ko? Ano naman Oo, kung oo, tama. nag-rank, tumaas kami ng ranking? Ano bang kinalaman niya sa ano ko sa Service niya. tawag ito sa business ko? Magkakaroon ba ako ng pera diyan? Parang ganun yung tanong Mm. niya. So medyo upfront siya. So ako naman, syempre may mapupull out ako na case study na galing sa isang client ko before na nakapag-work kasi ako together with the Google Ads expert. So Mm. napansin namin na nung tumaas yung traffic and then umakyat yung rankings namin, bumaba yung Ad costing niya. spend. Oo, Oh, tama, ad spend, tama. sorry, yung ad spend niya. So yun, dun pa lang, so ang laki nung binaba, halos 400% ata to 600% yung binaba nung costing nila. Pero pataas pa rin yung trajectory nung sales ng nung business na yun. So doon sa case study na yun, mapapakita mo sa kanya, lalo na pag business minded kasi usually kapag mga may-ari ng business, yun kagad, yung Oo. ROI May kagad yung down, iniisip nila. Oo. So yun, doon bottom pa line lang agad. lagi sila eh. So yun, Ah, pwede mong maipakita na sa kanya, ito yung nangyari nung tumaas yung traffic tsaka ranking ng isang business na to. So meron ka tama. agad bala. So ayun lang yung naging La personal experience ko. Mm. lalo na yung kung ang ino-offer mo service is parang magkakatulad lang or yung niche na tina-target mo. For example, yung sa Mm. dentist nga ano. Mas madali Oo. kasi siya kung meron ka ng case study before tapos i-aano mo siya, ipapasok mo ngayon. Bebenta mo Mas lang. Oo. mas lalong alam mo yun, madali siyang mapa-oo sa ganun kapag Mm. meron ka. So, once na meron kayo na optimize na website, naging successful to, gawan niyo na ng case study para ano, hindi naman kailangan tawag dito, i-mention specifically kung ano yung website. Totoo. So, medyo lalagyan nyo ng konting Blurred, ano, blurred. blurred yung mga Parang images, pati wag Japanese. nyo sasabihin. Yung sasabihin yung mga kanilang brand name. Ayun. Oo. So, Yan. yun, pwede niyong gawin. Next question, sir. Ano ang mga common objections na naririnig mo mula sa clients tungkol sa presyo ng SEO services? Tsaka Ah. paano mo yun hina-handle? Minamama mo ba? Ganun. Napakatapang ng advice. Ito siguro yung kaibahan ko dun sa naging ano mo, strategy mo. Ako kasi Mm-mm. pag for example, ito madalas naman kasi pag referral. Sa referral, usually pricing na kaagad yung pinapakita ko sa kanila bago pa ako Mm. mag-discovery call. So Mm-mm. para doon pa lang mag-decide na sila kung ano. Pero yung pricing ko, hindi to yung pricing na kunyari, ito package 1, package 2, package 3. Anong ginagawa ko? Nilalagay ko talaga yung mga feeling ko kailangan nila dun sa website. So na kaagad yung roadmap. So alam na agad nila kung ano yung gagawin ko dun sa website. Tas ilang hours ba yung approximate nun. So ngayon, para Mm-mm. meron na rin sila na computation. Ay, mura to kasi kunyari 100 hours, tas ganito lang. Tas sa iba, i-compare nila ngayon. So yun, medyo hindi nababawasan na yung pakikipag-discovery call kapag hindi ko pala sila market. 'Di ba? Okay. Oo. Pag di pala kayo So, align. yun, yun. Oo. So, ngayon, kung mayroon man makapasok na gusto makipag-call pa din, tapos may mga objection naman siya dun siguro kadalasan na lang yung parang may pinapabago lang sila. May pinapaayos sila dun sa roadmap ko na, yari, hindi ko naman kailangan mag-setup ng Google My Business kasi meron na, ganun. Or Mm. papalitan ko Mm. na lang siya ng, ng optimization or ganyan.
Hindi ko naman kailangan ng link building kasi ano ba, hindi ako naniniwala na link is important. May mga ganun eh. Pag ganun, ano, parang Oo. okay lang, sige, tanggalin ko muna siya dito sa month na to, pero sa next month, dun ko ipapasok. Ganun. So parang for the sake Okay. lang na magkaroon ako ng ano, approval mo na gagawin ko ang mga mabubulaklak na salita. Pero hindi part to ng marketing. Ano, Oo. wag tayo maging ano dito kasi wag tayo nagsu-sugarcoat pala ako pero kumbaga yun talaga yung natural way ng pakikipag-market. Kasi kung hindi ka ganun, hindi mo mabebenta yung service mo eh. Kapag Mm. nandun na, sige, ano naman ako, confident naman ako na kaya kong gawin to. Kaya kong Mm. mapataas yung traffic and rankings mo. So, wala akong problema sa ganyan. As long as mapa-oo lang muna kita sa first 3 months, for example, tapos Mm. pagka nagustuhan mo yung service ko, sige, go tayo ng another 6 months, another 3 months, or long term, depende. Yan, tama. Okay. So so yung mga common objections ng mga kasi talaga ano eh, sasabihin lagi mataas eh. Mataas talaga. Mataas yung pricing. Tapos may one time, ito yung recent nga na mga hindi ko na close, parang sinabi niya sa akin, yung pricing mo, 1/4 lang yan. May nagsabi sa akin, 1/4 lang ng pricing mo, pero guaranteed yung results eh. Ako umiinit yung tayo pag gano'n. So, Yun lang. okay. So, it's the result is guaranteed. So, you can go with the yung option nga. Ganun yung sinasabi ko agad na sige and if ever na may problem or if ever na may questions ka pa, ganun lang lagi. Parang Okay. polite pa rin naman ako Ah, na nandito lang ako, question ka lang, message ka lang sa akin kapag nagkaroon ka ng problem or kailangan mo ng tulong on something. So, ganun pa. yun naman yung Open, diskarte ng iba. Yung diskarte ng iba na open-ended. parang ginagaranti nila na ano, Oo, parang grabe, no? yun naman yung ewan, depende. Depende na rin siguro sa client yan. Oo. Siguro, magagaranti ko yung result kung medyo malaki yung budget at makakapag-ads ako. Yun, pwede kitang Ayan. tulungan talaga doon. At least sa Pero umpisa, kung no? sobrang baba nung 1/4 pa nung sinisingil ko 1/4 nung sinisingil ko, tapos guaranteed yung result. Sige, okay. Go. Sige, baka kaya nila mag-magic eh. Sige, sa By kanila all na lang. means. By all means. Anyway, ayun. Second to the last question na tayo, Sir Gab. Paano mo tinitimbang ang balance sa pagitan ng pagiging competitive at pagiging Ah, profitable? yan. Okay, sige. Sa akin, based on sa experience ko, talagang mahirap ma-balance yan na magiging competitive ka at the same time profitable. Kasi marami naman, aminin natin, marami na talagang SEO agency na kalaban ngayon. So, Mm. depende na lang ito dun sa result na maipapakita mo sa client, kung paano mo Mm. nga, yung mga binanggit natin kanina, no, yung mga way kung paano mo ipapakita yung ROI, yung value ng SEO service mo, at the Mm. same time yung market nila, market share. So, feeling ko yun yung advantage kasi alam kong sabihin yun sa client na bago pa kami mag-start. So, pag may ganun ka, para bang advantage ka na kagad over the other SEO agency na ang gagawin lang is papakita, o kailangan mag-SEO audit ka sa website mo or kailangan Mm. mag-link building ka sa website mo. Kumbaga, dun sa value ka mag-focus ng work na gagawin mo, bottom line metrics yung kailangan, hindi yung kailangan ko mapaparang ko yung website mo in how many months. Yung ganun. So pagka may idea ka na ganun, dun ka makakapag-price talaga ng naaayon at yung kikita ka talaga. Mm. Okay? So, Okay. yun yung pinaka para sa akin tips sa kanila. Mm. Ako, medyo malalim yung iniisip ko ngayon tungkol dito. Kasi binabalanse mo na dito yung ano yung kumbaga yung pinaka way or ticket mo para makuha yung isang client, 'di ba? Kasi alam naman natin hindi lang agency yung madami ngayon, pati freelancers na magkipagkompetensya ka rin sa kanila Ayan. through pricing din kasi usually Mm. talaga pricing talaga ang tinitingnan. But ang akin lang dito para mapakita yun nga yung sabi mo yung expertise doon pa lang sa discovery call, put your first step forward na agad Oo. Tama. na kumbaga ikaw yung pinaka pagre-relayan nila Mm. ng problem nila. And at the same time, pakita mo rin siguro na you care for the Oo. business. Hindi lang basta yung lagi mo lang bukang bibig is yung Mabenta eh, no? traffic. Oo, mabenta mo lang, di ba? So, yung business din, mag-care ka rin sa kanila. Like, ask the right questions during Yan. discovery call pa lang Correct. para maramdaman naman nila kahit papaano na you care for their business. Ah. Especially kapag sobrang laki ng ano mo, ng sinisingil mo. 'Di ba? Mm. Makapanigil ka lang. So yun lang naman yung sa akin. Medyo malalim yung Oo. iniisip ko eh. Pero May anyway, may naalala ko tuloy eh. Ewan ko kung familiar ka dun sa may parang movie na
Yung about sa sell me this pen. Yeah. Okay, si Leonardo DiCaprio. Siya Kay ba yun? pa Siya ba yun? Wolf para of Wall Street? Hindi. parang yun, oo, parang yun. Pero Oo, hindi oo. ako sure kasi na lang rin to short video. Hindi Okay, kasi okay. yung sell me this pen, ang concept pala nun is yun nga, yung pagtatanong ng mga bagay-bagay like yung sinabi mo sa discovery call. Para alam mo kung ano yung kumbaga aatakihin mo sa pagbebenta ng service mo. Kasi yun nga Mm. kailangan mo na may background ka dun sa ginagawa ng client, ano yung nasa isip nila, kumbaga one step ahead ka talaga dun sa mga pwedeng maging question about sa discovery survey. So, Yeah, para mas mataas tama. yung chance na makuha mo sila, 'di ba? Oo, kasi ang hirap na rin makapag-compete ngayon kung halimbawa pare-pares lang naman kayo ng sinasabi. Sasabihin. 'Di ba? Oh, parang Tama may ka. nakita mo ba 'yun yung pinost Ah, nung nakaraan na parang ah. bakit ganun yung parang isang Filipino daw na Ay, SEO. Oo, sa na local yung parang local SEO group ba 'yan? Yung yung 'di parang ba? robot daw, tama Oo, ba? parang pare-pares daw ng Kinabisado. sinasabi. Oo, parang Oo. kinabisado daw. So, may iwasan yun sa pamamagitan ng pag-ask ng question. Yung mga tamang question na, hindi yung mga tanong ka lang. So, Ah. yun. Anyway, moving on. Ayan. May mga red flags ba na dapat iwasan pagdating sa pagpipresyo ng SEO services? Ito na yung last Ah, question natin. siguro parang 'wag lang masyadong mataas kung nag-start ka pa lang, yun lang naman sa'kin. Mm. 'Wag masyadong feeling mo, may ka-level ka na ganito, ganyan. Pero nakadepende talaga sa'yo, alam mo naman kung ano yung capability mo unless isa kang tao na magaling magbenta ng service, pero sa future ang gusto mo lang is i-outsource yung mga services. So iyon, may gano'n naman, pero para sa'kin red flag yun pagdating sa SEO. Kung gusto mo talaga magka-agency, dapat may idea ka kung ano yung services, hindi yung parang Totoo. iniisip mo, okay, kukuha ako content writing, hindi ka naman marunong magsulat, pero meron akong mga writers na pagpapasahan. Yung mga ganun. Para sa akin, red flag siya in a way, pero meron din talaga mga tao na marunong sa ganun. Okay? Mga kaya nilang Mm. mag-increase ng pricing nila, na i-outsource nila yung mga ganong bagay. So, okay, okay din. Kung may process naman na sila, why not? Yun lang. Tama, tama. Relate ako dun sa sinasabi mo na ina-outsource yung some part Mhm, of the mhm, business. Pero at the same time, dapat talaga may idea ka kung paano mhm. yun ginagawa. Kasi at the end of the day, ang bagsak niyan, lahat ng decision making tsaka lahat ng aberya is Yeah. sa'yo. So, paano yun? Paano mo siya masosolve kung wala kang alam dun sa pinapagawa mo, di ba? So, okay lang Tama. mag-outsource. Okay lang mag-outsource. Pero wag naman sanang dumating sa point na sige, bato mo yan dito tapos kapag nagka-aberya, Oo. 'di ba? Wala namang ibang puputukan nun eh. Ikaw yung client facing eh. So, 'yun. Sa akin lang din sa red flags na dapat iwasan sa pagpepresyo is yung yung tulad nga rin nung sabi mo. Again, babalik ako ulit dun sa sinasabi ko palagi and hindi ako magsasawang sabihin to. Lagi kayong when you are pricing your services or yourself, tignan nyo lagi kung ilan yung kaya nyong isolve na Mhm. problema para sa isang business, para sa isang website. Kasi kung gaano kadami yun, 'di ba? Yun yung magiging tawag dito, magiging benchmark mo kung tataasan mo ba or bababaan mo yung ano mo, yung tsaka yung ego nyo, medyo babaan nyo kapag Baba. bago pa lang Tama, pag bago tama. pa lang kayo. Marami kasing nagrarant sa sa mga Facebook groups na ganto ganyan. Ba't ang baba ganto ganyan. Lahat ng legendary na makikita. Hindi kami legendary ni Sir Gaba, pero may mga mas legendary pa sa amin na Ah, si Nathan Gutch, nakita ko yung story mm, niya, ganyan din siya. So, mababa talaga yung mga sa una kasi doon ka pa lang natututo ka pa lang tama. eh, 'di ba? Wala namang Yan. pinanganak na magaling agad, eh. So, Oh, pag-aaralan talaga. magaling ka mag-SEO. So, ayun, myth 'yun. Babaan Maganda. niyo yung ego niyo. 'Yun lang Ah, for me. May okay, dadagdag ka nice. ba, Sir Gab? Nice, nice. Meron lang ako medyo nakangati lang ako sabihin 'tong, Sige, go, go. experience ko ngayon na yung ano niyo ba sa Facebook nag-share ako ng something about yung sa freelance ta's kumikita siya ng $20 per hour. Wow. Yung Mm. hindi parang ano lang, meme siya na yung mga Okay. employee gano'n. Mm. Tapos pagbasa ko dun sa ano niya, sa tawag dito, sa comments, na parang ang daming nagtataka bakit parang sobrang taas na sa kanila nun. Alam mo yun, parang Mm. ang taas na daw nung rate na yun, parang imposible siya makuha. Sabi ko, bakit Okay. ganun? Tapos pagtingin ko, okay, ang trabaho niya pala, VA, ganyan. Hindi ko kasi minamalit yung mga VA, dyan ako nag-start. Mm. Pero kung gusto mo kasi tumaas ng ganun din, na
hindi ka na lang sana all lagi. Gusto mo mag-aral ka ng iba't ibang skills. Mag-upskill ka, Mm. mag-enroll ka sa mga courses like yung kay Sir Jello, yung kay Ma'am Angeline, yung mga Mm. courses na yan. Nakakapagpataas yan ng skill mo at the same time yung pricing mo sa Yan, sarili. value mo. 'Di ba? Oo, Yung value mo. totoo. Oo. Hindi, dapat naka-connected doon. Hindi yung parang magsasana all ka na lang. Gusto mo $20 ka pero wala ka naman palang ginagawa na Oo. makakapagpa-improve sa sarili mo, 'di ba? Di kasi nila naiisip na investment yun no? Parang Mm. iniisip lang nila is gastos yun. Ako Gastos. sumugal ako ng ng enrollment kahit na alam kong wala pa akong pambayad. Meron akong in-enroll, alam ko namang alam na rin ng marami to is parang half a million nata yung Yeah, almost laki half a million. Oh, totoo sa Nathan Gutch Academy. Mm. Mm. So medyo malaki yung nailabas ko doon. But the ROI ngayon na nakukuha ko naman na siya. Kasi syempre, Nice. mataas na yung value ko sa sarili ko eh. Kumbaga, ilang clients lang yun, bawi ko kagad yun eh. Mm. So, huwag kayong matatakot na kumuha ng course. Tama yung sinabi ni Sir Gab eh. Kahit hindi na course namin, kahit nga yung mga course lang din Mga sa FB Udemy. ads o yung mga Ayun, ibang related na Oo, makakapagpadagdag sa kanila, maibenta nila yung Yan. Related rin sa presyo yan ha. Kasi yung skill set mo na kunyari diverse ka. O kaya hindi man diverse pero specialized ka sa isang klaseng SEO lang ako. Kunyari Mm. ako local SEO lang ako. Pero Mm. specialized ako doon. So if Mm. specialized ka, mas may karapatan kang magtaas ng Taas presyo. ng Mm. pricing. So yun. Tama. Thank you Sir Gab for Okay. sharing that. Ah. Okay, so guys, yan. Narinig na naman kayo ng matinding kwentuhan na medyo mainit. Sana may natutunan kayo. Sana may natutunan kayo. Oo, tsaka ayun guys, follow nyo kami sa Facebook. Meron na kaming Facebook page pala, sorry. Page. Ah. SEO Kwentuhan. And also, meron na rin kami sa YouTube podcast, YouTube Music, and also sa Spotify. See you next Saturday. So every other Saturday yung upload namin ng episodes namin sa SEO Kwentuhan. Mm. So yun, Sir Gab, wala na ba ipapalag? May nagpapa-shoutout lang si Sir JP Guiyang. Partner ko sa Yan. development. Yan, shout Thank out you. Sir JP. Okay, okay. So thank you guys and see you sa susunod na kwentuhan dito sa SEO Kwentuhan. Bye. Bye.